Father, ano hong ibig sabihin? Medyo maraming nagulantang, pati mga kaibigan kong pare, pati spiritual director ko, medyo nawindang no sinabi ni tumawag ka agad ako sa spiritual director ko eh. At sinabi ka agad sa akin, tika muna, basahin ko na mabuti. Sabi niya, Erwin, kasi baka sumabit ako dyan. Ano raw ibig sabihin nito na pwede nang basbasan ng simbahang Katoliko ang same-sex couple? So kung dalawang gay yan o dalawang lesbian, okay na. What does this mean, Father? Klaruhin ko muna kasi maraming nagkakamali nga. Natatapilok lalo ng media. Opo. Yes. Yung interpretasyon. Unang-una, sinabi ni Cardinal Fernandez, ito ay yung humahawak na doktrina ng buong simbahan. Kasi may declaration yan eh. 4 chapters, tsaka ang mga paragraph niya umabot na hanggang 43 kung hindi ako nagkakamali. 43 hanggang 40. Ang chapter niya, 4 chapters siya, tapos 40 hanggang 45. Napuputulo kayo. Pero nilinaw ka agad doon na hindi ibig sabihin nito ay kasal. Hindi, iba yung kasal. This is not wala wedding. kasal dito yan or sa Pilipinas. church ritual. Hindi rin. Ritual. Iba yun. So ibig sabihin, Father Lucas, correct me if I'm wrong, parang ang pagkaintindi ko rito, it is just a blessing. Kagaya ng pag may humingi, pagkatapos ng misa, hihingi ng blessing. Father, bless mo kami kasi kami bibiyahe. Father, bless mo kami kasi birthday ko. Is this the same thing, blessing? Natumbok mo, Erwin. Iyon. Talagang tinik mo dyan. Huli mo eh. Bida. Kasi 3 pare na tinanong ko, Father, pinagtagpi-tagpi ko na eh. O may monsignor akong tinanong, may father, at saka meron pang monk. At sabi sa akin na nagkaisa-isa eh. Sabi? It is just a blessing, Erwin, na sabi niya, na pag ikaw matapos ng simba, di ba? Tayo mga Katoliko. Simba tayo. Father, papabiyahe po kami. Bibasbasan ko kayo. O Father, kami... birthday ko po bukas. Sige, basbasan ko. Okay. Father, magbubukas kami ng negosyo. Basbasan mo kami mag-asawa. Blessing na naman. Bless you, Lord. Sasabihin ng pare, Lord God, please bless this couple in front of me. Ganon. So, tama po yung interpretasyon ko. Oo, yung binabasbasan yung tao, hindi yung union. Ayun. Yung tao, hindi union. Okay. Klaruhin natin. So it is not a church ritual, official ritual na baptism, marriage, confirmation. No. Tsaka in special occasion, kaya tinatanong ng pare. Kung ano kondisyon nila, ba't humingi sila ng blessing, gano'n. At yung para lang sa kaalaman ng lahat na pwede lang basahin. Ang declaration na to ay entitled Fiducia Supplicans. Fiducia Supplicans. Latin po. Oo. Latin. So, humingi ka ng yung nagmamakapasan ang buhay mo. Sandali lang po, sir. Napuputulo kayo. Humingi ka ng bendisyon, Father, parang gano'n? Yes, humingi ka kasi gusto mong mas yumabong ang buhay mo, gumanda ang ginagawa mo, yun. So, it doesn't mean... Ngayon, last question ko, Father. Does this mean with the openness, parang nagiging dati raw kasi conservative ang Catholic Church, medyo nagiging open na. Sabi nga, simula nung sinabi ni Pope Francis yata, who are we to judge? Does this mean daw ba, Father, that the Catholic Church now, ito ay tinatanggap na yung ganitong klaseng mga samahan o relasyon or still the church hindi pa tinatanggap ng simbahan itong ganitong klaseng relasyon? Hindi tinatanggap. Pero ang binibigyan po Father, tayo makasalanan. Father, yes, go ahead, Father, go ahead. Balik ko sa okay. Ulitin niyo po. Gumaganda. Ulitin niyo na po. Father. Nawala. Okay na? Nawala, Father eh. Nawala. Parang nagbibiyahe yata kayo, Father. Hindi. Nasa prom D.
Ayun. Nasa labas ng Metro Manila. Akala ko sa loob kayo ng konbento. Yeah. Okay. Go ahead. Sige, go ahead. Run that to us one more time. Yung last na sinabi ninyo, Father. Ang binibigyan ng diin ng simbahan, makasalanan ka man, anong uri man ng buhay mo, pag lumapit ka sa Diyos, humihingi ka ng pagbabasbas, babasbasan ka. Ayun, malinaw malinaw. Oo, malinaw. So, hindi, pag banal ka, hindi ka na kailangan magpabasbas. Pero kung banal, humihingi ka ng pagbabasbas, okay din. Pero sinasabi ng simbahan, lumalapit ka kay Kristo, humihingi ka ng pagbabasbas. Alam mo, hindi kita bigyan. Tama. Oo nga naman. Yo. Tapos may nagsabi pa sa akin yung barkada ko, Father, sabi niyang ganon. Kung pagpiesta nga ni St. Francis, dalhin mo yung mga aso, manok, pusa, babasbasan ng pare. Hindi po ba? May parang ganon yata, Father. Tama yun, di ba? Tao pa. Tama. Siguro. Tao, lalo mo babasbasan So, ibig sabihin ng Father, parang... Opo, go ahead po. Pag lumapit ka, puputol alright. kasi. Anyway, Father, kung narinig mo kami, talagang masama signal. Maraming salamat po. Now, malinaw po. Malinaw. Narinig ng mga kababayan natin. Thank you po. Reaction lamang po dito sa bagong instruction ng Santo Papa para sa mga Katoliko, mga miyembro ng LGBT, mga same-sex couples na we have to bless them. Pag humingi ng bendisyon, dapat may instruction niya sa mga pare, lahat, ay bendisyonan ninyo sila. Pero this does not mean to say na we are solidifying yung kanilang relationship or kinikilala natin. But we have to give them the blessing tulad ng ibang mga tao. Your reaction to this, Thais? Yes, salamat. Congressman Tulfo. Actually, ang buong Pantay, ang aming organisasyon, we warmly welcome yung efforts ng Catholic Church at lalo na ng isang Pope Francis sa kanilang leader, na kanilang decision to allow priests to bless same-sex relationships. Though sinasabi naman na what they're blessing is really just truly the person seeking the blessing. Tama. Pero ang sign na kino-communicate nito na sinasabi sa atin na love is a blessing and that God's love is welcoming. Importante siya para sa mga Katolikong LGBTQIA+. Kasi matagal na po na, alam mo, syempre nasa dual parang paano ba nare-reconcile ang faith and pagiging LGBTQIA. Noon, sobrang stricto. Konserbatibo talaga. Oo, napakahirap. But they're trying to, pastor LGBTQIA+ members of the Catholic faith. So we welcome this. This is a sign indeed that God's love is welcoming. Parang first step tayo na unti-unti yung Catholic Church is recognizing na we have brothers and sisters in our community that have relationship yung same sex nga. So little by little the church is opening its eyes. Parang ganon. Tama po ba, Thais? Correct. And hindi naman to na parang bigla na lang ni Pope Francis. So marami na rin siyang previous na sinabi about LGBTQIA, including actually ibang mga marginalized na membro ng faith, including yung recent pronouncements about single moms, single mothers na pwedeng mag-communion. Those are previously antagonized, no? As in talagang ikinasasama na maging single mom, even blessing death caused by suicide. Ngayon, hindi na po yun parang pinapanish ng simbahan. Ang ginagawa nila is iniiwan nila sa mga kaparian na magdesisyon na pamigyan ng blessing kung hihingin ito ng miyembro. So kami, okay na okay to. Malaking bagay to para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ na Katoliko. Lalo na sa Pilipinas, alam naman natin, it's a majority Catholic country. And in the fight for equality, kasi alam naman natin may nakabinbin tayong SOGIO equality bill sa Kongreso at sa Senado, we're looking for allies. No? Hindi naman kasi lahat LGBTQIA+. Kailangan namin ng kasangga. So, mahalagang kasangga ang mga Katoliko para magpaintindi na dapat lang bigyan ng equal na karapatan sa batas ang LGBTQIA+. Maraming salamat. Thais Estrada, thank you. Thank you so much for your time with us.